So, nagkulay ako ng kilay. Hindi ko alam kung gagawin ko siya ng vlog. Baka hindi na lang kasi palaktaw-laktaw na yung nangyayari. The making of my new studio part 2. Tapos na ang aking bagong room dito sa attic namin. At kung nakikita nyo, pababa siya. Kasi bubungan na to eh. So, nasa 4th floor na itong room na to. Tapos, ayun, naglilipat ako ng gamit ngayon. Katatapos ko lang ayusin yung monitors ko. Hindi ko pa naaakyat yung ibang computer ko, pero natapos ko na yung monitor. Ito yung pinaka mahirap na i-assemble for me. So, yung iba kong gamit, doon ko na lang muna nilagay. At least may tapos na akong isa na isampay ko na to sa likod ng pintuan. Tada! Nag-start na ako magkabit ng foams. Inuna ko yung dito sa harap. Ni-rugby ko na lang siya kasi okay lang naman masira yung mga pader kasi tatakpan ko din naman siya. Pero ito lang yung ni-rugby ko muna. Ito, double-sided pa lang to. Bibili pa ulit ako ng rugby para i-secure tong tatlong nasa harap. Nadagdagan ko pa siya na tatlo sa baba, pero sa sunod na lang yun, unahin ko muna tong sa bubong. Nagdidikit pa rin ako ng foams kaso may lakad ako ngayon, so hinahabol ko yung mga didikitin. So ngayon, ito na lang yung didikit ko sa corner. At may echo pa rin siya. Echo! Hindi, wala na siya masyadong echo. Nabawasan na siya. Hindi ko lang alam kung maganda siya sa recording. Pero bumili na lang ako ng vocal booth para sure. Tap lang pag rugby kasi kailangan hawakan mo pa siya hanggat matuyo. Kaya yung nag-post ako, nagtanong ako, maganda pala ang pandikit ng mga foams ay yung Bostik na liquid nails, no nails. Pero nakabili na ako ng 4 na bote ng rugby. Nagkamiti ko na lang siya. Pero sa susunod, pag nagsinda hulugan yung mga yan, Bostik na yung ilalagay. Pero sa ngayon, nag-hold pa naman siya. So ito, tapos na siya. Kung ano lang meron ako, yun lang muna yung ilalagay ko. Meron sa taas ng aircon. Tapos, 6 lang dito. Saka dito, 9. Saka ito, dito sa sulok din. Tapos, yung sobra kong foam, nilagay ko na lang doon sa dulo. Kasi, ng space at saka baka makatulong naman siya sa sound dito.
So, gumamit ako ng glue tack, pandikit ng photos at stickers. Hindi ko ginamit yung dikit ng stickers kasi baka maisipan ko gamitin sa iba. Tapos yung mga photos na paprint ako sa labas, ang pangit nga ng print niya eh. Tapos saka mahal-mahal eh. Pero, okay na siguro yan. Makita lang yung photos. Halos lahat mga inspiration ko sa music, lalo na si Sheena Ringo, tsaka si Yuki, Bjork, at saka Tom York. Yung mga iba inspiration ko din sa photos, like si Miyazaki Izumi. Kulang pa nga yan eh, kasi hindi pa ako nakapag-print na mga collaboration with Kyary Pamyu Pamyu. Gusto ko yung mga photos niya at album arts niya. So, baka sa susunod, dagdagan ko ulit to. So, papakita ko na agad sa inyo ang aking space kahit hindi pa siya aesthetically organized. So, pagpasok nyo, una nyo makikita ay yung aking practice space. Dito nakatambak lahat ng gears ko for live. Meron kasi akong pinag-aaralan at pinaghahandaan na solo set for this month na sana magawa ko. So, nandito muna siya. Matagal-tagal siyang nakatambak dito. Dito naman, mga gitara ko, tsaka mga nakasabit na mga cables. Tapos dito sa side naman ay ang aking desk. Sobrang linis niya ngayon kasi pinaayos ko yung desktop speakers ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya naayos. Hindi ko pa rin siya na-receive kasi ang haba ng pila sa paayusan. Tapos dito sa area na to, meron akong hobby na gustong i-pursue. Kaya naglaan na ako ng space dito sa area na to. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya na babudgetan. So sa ngayon, ang area na to for taking notes lang muna. Tapos ito yung bago kong vocal booth. Dinadrag ko lang siya papunta dito sa aking tabi pag magre-record na ako. Pero dyan siya lagi. Nabalik ko kagad siya. Tapos dito sa baba, nilipat ko dito sa baba yung audio interface ko. Dati nakalagay siya dito sa taas. Pero naisip ko na ang daming sagabal pag nagre-record ako kasi kinakapitan ko to ng mga wires at cables eh. So, hindi na siya sagabal pag dito siya sa baba. Compare dito sa taas na dito madadaan yung mga cables. So, maraming nakalagay sa ilalim. Hindi ko lang ma-display pa kasi hindi ko alam talaga yung pinakaayos pa ng desktop ko. So, dito naman nakalagay yung aking keyboard at trackpad. Ito ang aking bagong keyboard. First mechanical keyboard ko. Pero sana, hindi ko na masundan. Kasi ang gastos pala yan. May mga gamit din ako dun sa sulok na hindi ko rin alam kung anong category niya. So, hindi ko alam talaga kung paano siya ayusin pa. Maraming mga sulok-sulok dito sa space na to na hindi ko pa alam kung anong gagawin. Wala pa talaga akong idea kung paano ako gagawin functional yung bawat space. Pero, hindi naman siguro need na maging functional ang bawat space. Pero, ayun, hindi ko alam kung paano pa gamitin talaga yung mga maliliit na space. Lalo na pababa tong kwarto na to, mahirap siyang isipan na magagamit mo lahat ng space. Mahirap talaga gumalaw dun sa maliit na space na yun. May mga empty spaces din ako dyan na maganda sana kung mas-storean ko. Pero yun, sa ngayon, hindi pa kaya kasi nag-exceed na ako sa budget at kailangan ko na i-priority yung mga ibang gagawin at ayun, kailangan ko ng tapusin tong vlog na to. Matatagalan pa talaga bago ko masabi na ito, kompleto na tong space na to. Ito na talaga yung ayos na space na to. If ever, i-share ko na lang sa inyo kung may update ako dito sa kwarto. So, ayun. See you sa next video. Thank you for watching.